spotted this week sa Bauco Mountain Province na dahil sa kanyang good looks, nag-viral at ngayon tinatawag na si Carrot Man. Mga katutubong mayaman ang kultura at kasaysayan. Isa sa mga patunay, ang rice terraces na kanilang mga ninuno ang may gawa. Mga kapatid nating Igorot sa Cordillera. At sa linggong ito, may isang proud Igorot na maaari raw kumatawan sa ilan sa mga tunay nilang katangian. Pinagkaguluhan ang mga litratong ito ng isang binata na kapansin-pansin na may maamong mukha. May kuha pa siyang may kargang mga inani niyang carrots. Kaya naman mabilis siyang binansagan sa social media bilang si Carrot Man. Kanya-kanyang opinyon ng netizens kung sino ang kanyang ka-look-alike. Papasa raw siya bilang ang star Korean actor na si Kim So-hyun ng My Love from the Star. Hello, Philippines! O si Lee Min-ho at Jang Gyun-suk. Pero ang pinakamalapit daw niyang kahawig, ang miyembro ng Taiwanese group na F4 na si Vic Zhu. Sa Pinoy celebrities naman, pwede raw siyang mapagkamalang si Dennis Trillo, si Hero Angeles. Sana po mas marami pang dumating. Pati na ang pambansang Bay, si Alden Richards. Ang nag-upload ng mga litrato, sina Edwina at Chini. Nasaktuhan lang daw nila si Carrot Man nung nagbakasyon sila sa Sagada nito lang February 6. Mahilig siya sa orange na color. Mag-photography muna ako, sabi ko. Tingin ka daw. Ang sipag Yes. naman. Kuya, smile. Nung binigay ko na po sa kanya yung camera, paakyat si Carrot Man. So, napaganon ako. Tapos sabi ko, tanggawa ko niya. Ayun, tinitignan ko na lang siya. Gusto kong magpa-picture sa kanya that time. Kaso nga lang, nahihiya ako. Kasi, una, hindi naman ko siya kilala. Si Chini, pursigido raw talagang makilala ang binata. Kaya humingi siya ng tulong sa netizens para malaman ang tunay na pangalan ni Carrot Man. Gusto ng pintor, Chini, may good news. Sabi niya gano'n. Alam na yung pangalan ni Carrot Man. Di nga po. Tapos hindi ako makasigaw. Pero huwag ka munang maingay. Huwag mo munang ipopost. Huwag ka munang mag-reveal kasi pagpapaalam muna natin sa kanya yung nangyayari. Wala po kaming balak na i-reveal pa kasi syempre privacy ng tao yun. Pero may mga tao na po na siguro nakakita na sa mga nag-shares, ganun. Tinatag na si tita na siya nga daw yun, ganun. Tapos dumami na lalo yung shares ng post. At dito na lumutang ang pangalan ng latest online sensation ngayon, si Jeric Sigmaton na nakuna ng litrato habang nasa Bauco Mountain Province. Martes ng tanghali, tumulak ang aming team pa Cordillera. Pero base sa sarili naming pananaliksik, hindi pala nakatira sa Bauco si Carrot Man, kundi sa barangay Ogoog, Kadaklan, Barlik, sa Mountain Province pa rin. The number you are calling is currently not available. At dahil pawala-wala ang signal ng cellphone sa naturang probinsya, nahirapan ang aming team na siya'y tuntunin. Hanggang kinabukasan, nakatanggap sila ng tawag na bumabaraw sa kabundukan si Carrot Man. Maya-maya pa, natuntun na siya ng aming team. Si Jeric Sigmaton in the flesh. Hello, ma'am. Ikaw ba si Jeric Sigmaton? Opo. Ikaw ba to? Opo, ma'am. Alam mo na ba na nag-viral yung picture mo sa Facebook? Hindi po, ma'am eh. So hindi mo alam na sikat ka na sa social media? Hindi po. Madalas din daw na walang signal sa bukid, kaya bihira siyang makapag-check ng Facebook. 1, 2. Ipinagpapasalamat niya ang lahat ng mga nakaka-appreciate sa kanyang mga litrato. Pero ang espesyal na atensyong nakukuha niya ngayon, nais din daw niyang samantalahin para ipakilala ng husto kung sino talaga silang mga Igorot.
Opo, proud ako na nakilala yung picture ko dahil doon nagkaroon ulit ng interest ang mga tao sa Mountain Province at saka sa Igorot. 21 anyos na ngayon si Jeric. Kabilang siya sa tribong Ekachakran. Lagi pinato man. Ang kanilang dialekto o salita, tinatawag na Kenachakran. Bukod sa pag-aani ng mga gulay, kilala rin daw ang kanilang tribo sa pagsasayaw ng kanyaw. Kapansin-pansin din na medyo nangingitim ang kulay ng ipin ni Jeric, dulot ng pagnguya ng moma o nganga. Paniniwala daw kasi nila na pampatibay ito ng ngipin at mabisa ring pampainit sa katawan. Panganay sa 7 magkakapatid si Jeric. Katulad ng maraming Pilipino, laki siya sa hirap. Maagang nagbanat ng buto para matustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Katunayan, pagka-graduate pa lang niya ng grade 6, nagpasya na siyang tumulong sa kanyang mga magulang para makapag-aral ang kanyang mga kapatid. Ang pangarap ko po sa aking mga magulang, sana at sa aking mga kapatid, sana guminhawa ang buhay namin, ganun po. Tapos magkaroon ng sariling farm para hindi na mga upahan ng, no? Dahil sa lokasyon at klima ng lugar, pagtatanim ng palay ang pangunahin nilang kabuhayan. Pero sa tuwing matatapos daw ang anihan, para kumita ng ekstra, dumarayo sila sa ibang bayan katulad ng Benguet at Bauco para tumulong naman sa pag-ani ng mga gulay. Mahirap ang buhay doon sa amin dahil kung hindi ka nagtrabaho, wala kang kakainin. Ganun, patambay-tambay lang. Wala namang pera, ganun. Kung may perang magagamit, gusto ko sanang pagpatuloy para makatapos lang man ng pag-aaral, ganun. Ang problema ngayon ng mga katutubo ay yung yung kahirapan. Kasi bagamat may mga tulong ang nabinibigay ang gobyerno, ito ay hindi sapat, no? Lalo na sila ay farmers, sila ang nagtatanim at dinadala nila ang kanilang mga pananim kung saan-saang lugar, no? Sa Pilipinas at saka sa kanilang probinsya. Sinasabing may lahing Amerikano at Briton ang ilan sa mga Igorot dahil sa mga dayo roong Anglican at Protestant priests o missionaries sa Mountain Province noon. Kaya hindi na raw nakapagtataka kung may mga pagkamistiso o mestisa ang ilan sa kanila. At karamihan sa kanila, matangos ang ilong, katulad ni Jeric. Ito yung mga Anglican missionaries na dumating sa Pilipinas noong 1900, nakapangasawa ng mga katutubo at na-improve yung race. At dito na nga lumabas yung ganung pwede nating sabihin Caucasian looking pero moreno, no, na mga Filipino na katutubo dito sa Cordillera. Inilarawan pa nga siya sa internet bilang overly photogenic. Kaya sa araw na ito, nag-imbita kami ng professional photographer para pitikan pa ng ilang mga litrato si Jeric sa pang-araw-araw niyang buhay, gamit lang ang cellphone camera. With that, awan may bagak at tamam ta lakay mitin isuna dati panunot na ang nga masapul nga bagbagaan ti may bagak lang kani Jeric agsing-sing bitlad ta kuma sana ipagpatuloy niya yung kasikatan niya o sikat man o gabitin niya sa tama. Napaka-primitive yung konsepto ng tribo, hindi ito totoo. Ang mga katutubo, lalo na sa Cordillera, ay mga katulad din natin. Pinipilit nating alisin, no? Itong mga tinatawag nating hindi tamang paniniwala tungkol sa mga katutubo, laganap pa rin. Susunod! Nito lang Sabado, lumuwas sila ng Maynila para makilala ang mga nag-upload ng kanyang litrato. Nito lang Sabado, kasama ang tatay ni Jeric,
Lumuwas sila ng Maynila para makilala ang mga nag-upload ng kanyang litrato, sina Edwina at Chini. Good evening po. Ay, hello. Hello. Ay. Hello. Totoo na ba to? Hindi nga. Ba't di ka makatingin sa kanya? Hindi ko ma-explain yung feeling. Pasensya na, naiyak ako kasi hindi ko sukat nakalain na magiging viral yun. Kasi wala kaming intention talaga. Kasi pag may crush yan, talaga nangingisay na yun eh. Ang daming taong gustong makita ka, gusto kang makilala, pero sobrang swerte ko. Oh my God, oo nga. Totoo nga, ayan ka, no? Gusto namin magpasorry ni Chini dahil nabulabog namin yung buhay mo. Pero in the end, naisip namin na dahil maraming nagpapasalamat sa amin, lalo na yung mga kasama mo na Igorots, na nagpapasalamat sila na naging, yung na-lift ko daw sila, naging proud na sila because of you. Sa totoo lang, nagpapasalamat din ako dahil napad yung picture ko nakilala ako, hindi lang ako yung nakilala. Pati na yung mga kasamahan kong Igorot at yung bayan namin ng Galingan. Kaya salamat sa inyo. Sa amin ka na lang. Bumili kami kasi ng carrots kasi gumagawa kami ng cakes. Ayan. Kung masarap po to, promise. Siyempre, pinagsaluhan nila. Mamamatay ako! Mamamatay ako, man! Sina Edwina at Chini, kilig na kilig. Bigat kaya. Mapapagkat yan. Ay, ito para sa'yo. Carrots? Si Jeric Sigmaton o Carrot Man, higit pa sa kanyang kagwapuhan at kakisigan, masipag, nagsasakripisyo para sa kanyang pamilya, marangal na nagtatrabaho, at ipinagmamalaki ang kanilang tribo. Marahil nga, magandang pagkakataon ito para mapansin ang mga katulad niyang katutubo at ang pagpupunyagi nila para sa kanilang kabuhayan at kultura.